Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, parang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan, sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina, at ang nagkakawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon nang walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kaniyang handog, ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapu ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubus kaya, maging bukas palad ka sa Kanya, gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti, gagantihan ka niya ng 7 ibayo. Huwag mong susuhulan ng Panginoon, sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, wala siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paano ba tayo sasamba sa Diyos? Noong panahon ng Lumang Tipan, ang pagsamba sa Diyos ay ginagawa sa paghahain ng mga alay sa templo. Marami silang uri ng paghahain. Mayroong mga sakripisyo ng mga hayop at mga pagkain na sinusunog. Mayroon din paghahain na pagkatapos ng sakripisyo ay pinagsasaluhan ang inalay. Mayroon din alay ng pasasalamat o alay sa kasalanan. Ang binibigyan diin ni Sirach ay hindi kung ano ang iaalay, kundi ang attitude ng nag-aalay at ang mabubuting asal na dapat kasama ng nag-aalay. Hindi lang ang alay ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang puso ng nag-aalay. Kinalulugdan ng Diyos ang alay ng matuwid na tao. Kaya tinanggap ng Diyos ang alay ni Abel, pero hindi ang alay ni Cain. Mayroon siyang inggit sa kanyang kapatid. Mag-alay tayo na may ngiti sa labi. Ibig sabihin ng taos-puso at hindi napipilitan lamang. Kaya nga magbigay ng ikapu na may galak sa puso. Hindi at hindi yung nang hisinayang kasi nagbigay siya ng tithing sa Panginoon. Maging generous din tayo sa pag-aalay. Gagantimpalaan ang ating generosity at masagana ang Diyos na gumanti. Huwag din tayong maghandog ng mga bagay o ng pera na galing sa masamang paraan.
Hindi kalugod-lugod sa Diyos ang donation na galing sa korupsyon o sa sugal o sa pang-aapi sa kapwa o pagkasira ng kalikasan. Hindi natin masusuhulan ang Diyos. Hindi mabubura ng ating donation ang kasamaan na ginawa natin kung hindi natin ito pinagsisisihan. Ang mas mahalaga sa Diyos ay hindi yung binigay natin sa Kanya, ngunit ang ating puso at pakikitungo sa Kanya. Gusto niya na maging masunurin tayo sa Kanyang utos, na mayroon tayong pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan ng tao, na tayo ay gumagawa ng kawang gawa sa nangangailangan. Ito ang mga handog na dapat natin ibigay sa Diyos. Sinabi sa atin, umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Diyos. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Okay naman na magpamisa, na mag-donate, pero hindi dapat ito kapalit ng ating pagsisikap na may malinis na puso at may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Dahil sa pag-ibig, nagiging kalugod-lugod ang anumang alay natin sa Diyos dahil sa pag-ibig. O Panginoong Diyos, tulungan po ninyo ako na lumago sa pag-ibig kapag ako'y umaalay sa iyo. At sana po, ang anumang maiaalay ko na pagsamba sa iyo ay galing sa aking pagmamahal. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.